Magandang umaga sa ulo ng ating mga tampok na balita sa oras na ito. 34 na milyong Pilipino inaasahang magbebenepisyo sa Bigas 29 program. National Food Authority tiniyak na maganda ang kalidad ng ibebentang bigas. Suspended Banban Tarlac Mayor Alice Go tinanggal na bilang miyembro ng Nationalist People's Coalition. At isinasagawang rotational and resupply mission sa West Philippine Sea patuloy sa kabila ng agresibong aksyon ng China sa tropa ng Pilipinas. Nasa 6.9 milyon na mga pamilya ang tinatayang makikinabang sa Bigas 29 program ng National Food Authority o NFA. Tiniyak naman ng NFA na maganda ang kalidad ng ipagbibiling rice buffer stock. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos. Tinatayang 34 milyon na mga kababayan o 6.9 milyon na mga pamilya ang inaasahang magbebenepisyo sa Bigas 29 program ng National Food Authority o NFA. Sa ilalim ng programa, ipagbibili ang buffer rice stocks sa halagang 29 pesos kada kilo sa Kadiwa Center sa Metro Manila at mga kalapit lugar. Tiniyak ng ahensyang mainam ang kalidad ng rice buffer stocks. Lahat mo naman ang i-release natin dyan for that particular project are good for and fit for human consumption. Dagdag pa ng opisyal, hindi maglalabas ang NFA ng rice stocks na hindi dumaan sa tamang inspeksyon. Mga miyembro naman ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps, solo parents, senior citizens, persons with disabilities o PWDs ang mga target na makinabang sa Bigas 29 program. May mga determined Kadiwa centers po within Metro Manila. At yan po, ang datos naman po na yan, yung exact location ay ang Department of Agriculture po yung nag-determine. Meron din po open po yan for some other LGUs na magpa-participate po sa programang ito. Sa buwan ng Hulyo, inaasahan ng rollout ng 29 pesos kada kilo ng bigas. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tinanggal na bilang miyembro ng Nationalist People's Coalition o NPC si suspended Banban Tarlac Mayor Alice Go. Ipinag-utos ito ng chairman ng partido na si dating Senate President Tito Soto bilang tugon sa petisyon ni Tarlac Governor Susan Yap na patalsikin na ang alkalde sa partido. Sa kanyang liham, sinabi ng gobernador na questionable na ang katapatan at integridad ni Mayor Go dahil bigo pa itong makapagpakita ng ebidensya para pabulaanan ang mga kontrobersiya na iniugnay sa kanya. Kabilang narito ang umano'y pagkakasangkot sa iligal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO, human trafficking, money laundering at misteryo sa kanyang citizenship. Kinilala naman ni Soto ang mga kasong inihain laban sa alkalde at binigyang diin na hindi kukonsintihin ng NPC ang anumang paglabag sa batas ng sinuman sa mga miyembro nito na sisira sa prinsipyo ng partido. Wala pang komento ang kampo ni Mayor Go kaugnay ng pagtanggal sa kanya sa NPC. Una nang sinabi ng isa sa mga abogado ng alkalde na may planong tumakbo si Mayor Go sa 2025 elections. Tumakbong independent si Mayor Go noong 2022 elections, ngunit sumali sa NPC na ruling party sa Tarlac matapos manalo. Kinumpirma ng Department of Justice o DOJ na pinalaya mula sa house arrest si dating Congressman Arnie Teves. Ayon naman sa kampo ni Teves na hindi ito aalis ng Timor-Leste. Narito ang report ni Dante Amento. Inihayag ng Department of Justice o DOJ na natapos na noong nakaraang Biyernes, June 21, ang house arrest ni dating Congressman Arnolfo Arnie Teves Jr. Ito ay batay na rin anya sa impormasyon ng Timorese Central Authority. Ayon sa DOJ, ang pugante tulad ni Teves ay maaari lamang idetene hanggang 70 araw sa ilalim ng batas sa Timor-Leste. Pero nilinaw ng DOJ na sa mahigpit na monitoring pa rin ang dating mambabatas. Ipinag-utos din sa mga otoridad ng Timor-Leste na bantayan ang lahat ng air, land at sea borders para matiyak na hindi lalabas ng dili Timor-Leste si Teves.
Dagdag pa ni DOJ spokesperson Assistant Secretary Miko Clavano, istriktong hindi pahihintulutan na lalabas ng Timor-Leste ang dating mambabatas hanggat walang pinal na desisyon sa extradition nito. Samantala, sa isang pahayag kinumpirma rin ng abogado ni Teves Jr. na si Attorney Ferdinand Topacio na pinalaya nga ang kanyang kliyente mula sa pagkaka-house arrest. Ayon kay Topacio, kabilang sa kondisyon ni Teves sa kanyang paglaya ay ang regular na pagre-report sa isang opisyal ng korte at tiniyak na hindi aalis ng Timor-Leste habang nakabinbin ang kanyang extradition case. Dagdag pa ni Topacio, patunay lamang ito na hindi muling inaresto si Teves kundi inilagay lang sa kustudiya ng korte. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isinagawang rotation and resupply mission ng bansa sa West Philippine Sea. Ito ay sa kabila ng walang tigil rin na pangharas ng China sa tropa ng Pilipinas sa bahagi ng pinagagawang teritoryo. Narito ang report ni Asher Cadapan Jr. Nanindigan ng National Task Force ng West Philippine Sea sa posisyon nito kaugnay sa karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Partikular na dito ang Rotation and Resupply Mission Aurora para sa BRP Sierra Madre na nakaistasyon sa Ayungin Shoal. Ayon kay Coast Guard Commodore J. Tariela, Deputy Spokesperson ng National Task Force on West Philippine Sea o NTSWPS, ang RORE ay ordinaryo at lehitimong aktibidad ng bansa sa naturang bahagi ng karagatan. Kaya hindi anya magpapahadlang ang tropa ng Pilipinas para sa misyong ito kahit may isang Pilipino na ang nasugatan sa mga panghaharang ng China. Ang ating supply operation po ay patuloy na gagawin ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine Coast Guard, katuwang po ang mga ahensya ng National Task Force West Philippines. Bukod dito, sinabi ni Tariela na hinihintay pa rin nila ang desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay sa planong pagsasapubliko ng schedule ng RORE ng Philippine troops sa Ayungin Shoal. Alinsunod dito sa polisiyang inirekomenda ni Executive Secretary Lucas Bersamin, Chair ng National Maritime Council. Nauna nang sinabi ni Bersamin na kaugnay ito sa dinadahilan ng China na hindi nila nalalaman ang aktibidad ng Pilipinas sa disputed waters. In the best interest of all parties, I think it was a wise decision for the President to accept our recommendation to publicize the schedule for activities without giving up anything. Wala namang masama doon. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Inilunsad sa Ulsan, South Korea noong June 18 sa pangunguna ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at ibang senior official mula sa DND at AFP ang dalawang bagong sasakyang pandagat sa ilalim ng Corvette Acquisition Program ng Philippine Navy. Isa sa dalawang corvette na isinuplay ng Hyundai Heavy Industry ng South Korea ay ang BRP Miguel Malvar o FF-06 na ipinangalan sa isang revolutionary general at bayani ng bansa. Binigyang diin ng event ang commitment ng DND at AFP na itaguyod ang pakikipagtulungan sa South Korean government upang matiyak ang kapayapaan sa Indo-Pacific region. Itinampok din nito ang strategic framework ng kooperasyon at capability building sa pagitan ng dalawang bansa. Napapakinabangan na ngayon ng mga siklista ang mas mahaba at mas malawak na bike lanes sa Intramuros sa Maynila. Ang proyektong ito ay bahagi ng programa ng Department of Transportation o DOTR na mag-construct ng nasa 2,400 kilometro ng bike lanes hanggang 2024. Narito ang report ni JP Nunez. Ginawa ng pedestrian at bike-friendly ng Department of Transportation o DOTR ang Walled City o Intramuros. Ito'y matapos buksan noong Biyernes, June 21, ang mas mahaba at mas pinalawak na bike lanes sa mga kalye nito. Halos 19 meters na bike lanes ang nadadaanan na ngayon ng mga siklista. Kung dati isa lamang ang linya ng bike lane sa kalsada, ngayon ginawa na itong 2 lanes at madadaanan na ito ng magkakasalubong.
Bukod dito, nagkaroon rin ng improvement sa pedestrian walkways na mayroong PWD accessibility ramp. Mayroon na ring 4 na public transport stops. Ayon sa DOTR, nasa 1.9 million na mga siklista, mga turista, mga estudyante at iba pang stakeholders ang makikinabang dito. Inaasahan din na makaka-boost ito ng turismo dahil sa mga tour na ino-offer gamit ang bisikleta. Ang expanded bike lanes sa Intramuros ay bahagi ng proyekto ng DOTR na mag-construct ng nasa 2,400 kilometers na bike lanes hanggang sa 2028. Samantala, ang General Luna Street ay ginawa ng pedestrianized o para na lamang sa mga tao. Paliwanag ng Intramuros Administration, ito'y dahil ang General Luna ay nagkokonekta sa Fort Santiago, Manila Cathedral, Plaza Roma at San Agustin Church na designated World Heritage Site. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Para naman po sa mga babiyahe ngayong umaga, narito ang lagay ng trapiko sa iba't ibang bahagi ng bansa. Simulan po natin sa live footage dito sa EDSA Bagong Barrio. Makikita po natin sa right side ng ating screen, papunta ng mga monumento, ay maluwag po ang daloy ng mga sasakyan. At sa mga papunta naman po ng Balintawak at Muñoz area, ay maluwag pa rin po ang daloy ng mga sasakyan. Sa live feed naman po ni Ambrose Besoro sa Commonwealth Avenue. Sa right lane po na papunta ng Quezon City or sa right side na papunta ng Quezon City, makikita po natin na light to moderate po at unti-unti na pong dumadami ang mga dumadaan pong mga sasakyan sa area na yan. At sa left naman po, sa left side papunta ng Fairview at Novaliches area ay maluwag po at magaan ang daloy ng mga sasakyan. Narito naman po ang lagay ng trapiko sa North Luzon Expressway o NLEX. Dito po sa may Balintawak Toll Plaza. Sa right side po ng ating screen ay makikita natin na maluwag pa rin po ang daloy ng mga sasakyan. At sa left side naman po ay maluwag pa rin po ang daloy ng mga sasakyan at walang nakikitang pagbigat dito po sa ating mga toll gate. Sa Mapulang Lupa, sa may Valenzuela naman po ay maluwag pa rin po ang daloy ng mga sasakyan on both sides po. At sa Mindanao Toll Plaza, makikita po natin sa right side ay maluwag pa rin po ang daloy ng mga sasakyan. Gayun din po sa left side ay napakaluwag po ng daloy ng mga sasakyan. Sa May Kawayan Interchange Road Bridge naman po ay sa right side maluwag po ang daloy ng mga sasakyan. At pati na rin po sa left side, dito naman po sa may Bocaue Toll Plaza ay makikita po natin na maluwag pa rin po at magaan ang daloy ng mga sasakyan sa mga papunta ng Bulacan at mga papunta ng Maynila. At dito naman po sa may San Fernando Interchange ay maluwag na maluwag at wala pong nakikitang pagbigat ng mga sasakyan sa area na yan. Sa drone video naman po nakuha ni Jimmy Cordillera sa Pardo Service Road sa Cebu City. Maluwag pa rin po ang daloy ng trapiko sa magkabilang lane, dito po sa may papuntang Talisay at Basak, Cebu City. At yan ang ating traffic update sa oras na ito. Nakatakda na ngayong linggo ang presidential debate sa pagitan ni US President Joe Biden at dating President na si Donald Trump, kung saan pag-uusapan ng dalawang kampo ang iba't ibang mga issue bago ang November US presidential elections. Ang detalye sa live report ni Marie Peñaranda. Yes, Marie, good morning. Yes, good morning Kuya, good morning Celine. Gahanda na nga ang Biden administration sa nalalapit na presidential debate sa Atlanta, Georgia sa darating na Huwebes, June 27. Sa pagitan naman ito ni US President Democratic Joe Biden at dating Republican President na si Donald Trump. Magtatagal ng 90 minutes ang debate sa pagitan ng dalawang kampo at ito ay mapapanood ng milyong tao sa live television. Kabilang sa mga pag-uusapan, Celine, ang patungkol sa iba't ibang mga issue na kinakaharap naman ngayon ng bansa,
kabilang na ang ekonomiya at immigration. Partikular din na inaasahan ng kampo ni Biden ang agresibong pag-atake ng kampo ni Trump sa physical at mental strength ng 81-year-old Democrat President. Posible namang batikusin ni Biden ang felony charges ni Trump, partikular naman matapos ito mahatulan ng 34 felony counts patungkol sa pamimeke ng business records. Silin, bago naman ang presidential debate, inaasahan na magsasagawa ang Biden campaign ng 1,600 events, maging ang paglulunsad ng TV at digital advertisements upang makakuha ng suporta sa mga Amerikano. Samantala, sinabi ni Trump na alam na niya ang kanyang vice presidential pick at sinabing inaasahan nito na dadalo siya sa darating na presidential debate sa Huwebes. Dagdag naman ito si Lin na sa ngayon ay wala pang nakakaalam kung sino ang kanyang pinili, ngunit kabilang sa mga posibleng maging VP ng dating Pangulo ay si Governor Doug Burgum ng North Dakota, Senator J.D. Vance ng Ohio o si Senator Marco Rubio ng Florida. At yan muna ang latest mula dito sa US. Celine? Marie, meron na ba tayong result ng mga survey kung sino ang mas gusto ng mga US citizen na manalo bilang presidente? Alam mo, Celine, na pinagtatakahan naman din ng marami ding mga kababayan natin dito sa US kung hahabol talaga si former President Donald Trump sa mga survey sa kabila ng kanyang mga felony charges na recently lamang ito na inilabas, At isa siguro sa mga issues na tinitignan nga ng ating mga citizen dito sa Amerika ay ang issue ng immigration at gayon din ang health at ang mental stability naman ng current president natin dito na si Joe Biden, Celine. Maraming salamat, Marie Peñaranda, live mula sa Texas, USA. Dumating na sa Busan, South Korea ang nuclear-powered aircraft carrier ng Estados Unidos na USS Theodore Roosevelt noong Sabado. Kaugnay ito sa ginawang paghahanda para sa nakatakdang magsagawa ang South Korea, Japan at Estados Unidos ng unang trilateral naval exercises bilang tugon sa pagpapalakas ng kasunduang militar ng North Korea at Russia. Narito ang report ni Amiel Pascual. Dumating na sa Busan Naval Port, South Korea ang American aircraft carrier na USS Theodore Roosevelt noong Sabado, June 22. Kasabay ng nasabing nuclear-powered aircraft carrier ang dalawang barkong pandigma ng Estados Unidos na Aegis Destroyer USS Halsey at USS Daniel Inouye. Itinuturing na pagpapakita ng lakas ang pagdating ng mga barkong pandigma ng Amerika laban sa banta ng military cooperation ng North Korea at Russia. Magsasagawa ng trilateral talk at security cooperation ang United States, South Korea at Japan ngayong buwan at ang kauna-unahang multi-domain exercise bilang tugon sa banta ng North Korea. Sa ilalim ng kasunduan, magsasagawa ang tatlong bansa ng air, maritime, underwater at cyber exercise. Kasabay ito ng ginagawang pagpapalakas na ugnayan ng North Korea at Russia matapos ang nag-mutual defense agreement ni North Korean leader Kim Jong-un at Russian President Vladimir Putin sa Pyongyang noong nakaraang linggo. Sa pahayag ni South Korean Brigadier General Lee Jae-suk, patuloy na itataguyod ng ROK-US Alliance ang peace at stability sa Korean Peninsula at sa rehiyon. Dagdag pa nito, anumang provokasyon ng North Korea ay kaagad umanong parurusahan ng South Korean military. Amiel Pascual, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nasa 68 kumpanya o business establishment sa Bicol ang naisuhan na ng Notice of Violation ng Department of Trade and Industry sa Bicol. Kasunod dito ng pagkakasabat ng mga produktong hindi certified dahil sa kakulangan ng Imported Commodity Clearance o ICC mark. Narito ang report ni Brian Baldarahe. Umabot na sa 68 kumpanya o business establishment sa Bicol ang naisyuhan na ng Notice of Violation ng Department of Trade and Industry o DTI Bicol dahil sa mga paglabag kaugnay sa Product Standards Law.
Batay sa pinakahuling ulat na inilabas ng DTI, mula Enero ngayong taon, pinakamaraming naisyuhan ng Notice of Violation ang ilang kumpanya sa probinsya ng Albay at Sorsogon, kung saan umabot sa 15 ang mga nakitang lumabag, 11 sa Camarines Sur, 10 sa Camarines Norte, 9 sa Masbate at 8 sa Catanduanes. Ilan sa mga nadiskubring mga paglabag ng mga ito ay ang pagbebenta ng uncertified products dahil sa kakulangan nito ng Imported Commodity Clearance o ICC mark. Bunsod nito, iba't ibang mga produkto na ang nakumpiska na ng DTI Bicol simula ng pinaigting nito ang kampanya laban sa mga nagtitinda ng substandard at uncertified products. Ilan dito ay mga appliances sa bahay gaya ng electric fans, hand blender, coffee maker at iba pang mga kagamitan sa bahay. Meron ding mga kinumpiska na mga construction material gaya ng mga plywood, carbon steel, wire, PVC pipe at iba pa. Ayon sa DTI Bicol, aabot sa 1.8 milyong halaga ng mga iba't ibang produkto ang nakumpiska na ng ahensya simula January hanggang June 2024. Kaugnay nito, nanawagan ng DTI sa mga Bicolano na mas maging maingat sa pagbili ng mga produktong nakasusunod sa Product Standards Law. Magpapatuloy din ang ginagawang monitoring ng ahensya sa iba't ibang lugar sa rehiyon kaugnay sa mga kalidad ng mga produktong ibinebenta sa mga business establishment sa Bicol. Nakiusap din ito sa publiko na iparating sa kanilang opisina kung may nakikitang mga establisamento na patuloy na lumalabag sa pagbebenta ng mga uncertified products. Brian Baldarahe, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinaigting pa ng National Meat Inspection Service o NMIS Region 5 sa Kabikulan ang pag-iinspeksyon sa mga karneng ibinebenta sa mga pamilihan. Layunin ng hakbang na matiyak na ligtas sa double dead meat ang mga mamimili sa Bicol Region. Narito ang report ni Jerry Galicia. Nakikipag-ugnayan na ang National Meat Inspection Service o NMIS sa mga local government unit kaugnay ng pagsasagawa ng meat inspection at post-production flow ng livestock at mga karne sa Kabikulan. Pinaiigting din ng NMIS Bicol ang paglulunsad ng task force sa pagsasagawa ng inspeksyon sa mga pamilihang bayan sa rehiyon. Layo ng nasabing hakbang na matiyak na walang anumang ibinebentang hot meat o double dead na karne sa merkado. Ayon naman kay NMIS Bicol Director Dr. Alex Templo Nuevo, nangunguna pa rin ang Bicol Region sa pagpapatupad ng inspeksyon ng mga karne sa buong bansa. Kabilang sa mga lugar na ito ang mga syudad ng Sorsogon, Legazpi at Naga sa pagbibigay ng maayos na sistema ng meat inspection sa Pilipinas. Patuloy naman ang pagbibigay ng technical assistance ng NMIS Bicol sa mga lokal na pamahalaan. Samantala, batay sa tala ng NMIS Region 5, ang Bicol Region ang may pinakamaraming slaughterhouse project sa bansa sa ilalim ng administrasyon ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa ilalim ito ng Philippine Rural Development Project ng Department of Agriculture sa pagtatayo ng mga naturang pasilidad. Mayroong 11 slaughterhouse na pinapagawa sa iba't ibang probinsya sa rehiyon. Kabilang dyan ang slaughterhouse sa isla ng Catanduanes na may halagang pondo na umaabot sa 44 milyong piso. 44 milyong piso din ang pondo sa bayan ng Buhi sa Camarines Sur at 50 milyong pisong alokasyon naman ang nakalaan para sa Tabaco, Albay. Lahat naman ng pasilidad ay disaster resilient, bunso ng madalas na tamaan ng kalamidad ang Kabikulan. Tiniyak naman ng NMIS Bicol na lahat ng probinsya sa rehiyon ay may magagamit na slaughterhouse. Jerry Galicia, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsagawa ang Philippine Urological Association ng nationwide free consultation para sa paggunita ng Men's Health Awareness Month. Nananawagan naman ng health experts sa mga kalalakihang edad 40 pataas na magpasuri ng prostate para makaiwas sa prostate cancer at iba pang sakit. Narito ang report ni Hari Ilagan. 70 private at public hospitals mula sa 16 na rehiyon sa bansa ang nakiisa sa pagdiriwang ng Nationwide Men's Health Awareness Month noong Sabado, June 22, 2024. Katuwang ang Philippine Urological Association o PUA, ang mga ito
sa pagsasagawa ng free consultation at health education para sa mga kalalakihan. Kaya nga ginagawa natin ito kada taon ay upang itaas rin ang angkas ng awareness or ng ating mga kalalakihan, lalo na ang mga hindi makakapunta sa mga institusyon, di ba? Dahil financially medyo hirap sila, kaya binibigay natin ito in order not only for the connection with the Department of Health, nakakatulong na rin tayo sa gobyerno. Isang prostate cancer sa mga karaniwang sakit sa kalalakihan at habang tumatanda ay mataas ang panganib na magkaroon ng ganitong uri ng cancer. Ilan sa mga sintomas nito ay hirap sa pag-ihi, balisawsaw, masakit ang balakang at umiihi ng dugo. Kaya naman tinututukan ng mga eksperto ang kalalakihang nasa edad 40 hanggang 50 upang mabigyan ng tamang kaalaman para makaiwas sa paglaki ng prostata at prostate cancer. Nananawagan din ng mga health expert sa mga ito na magpasuri ng prostata para makaiwas sa prostate cancer at iba pang sakit. Maraming magagawa para maagapan ang prostate cancer. So now more than ever, importante magpa-check up, magpatingin kapag may nararamdaman kasi pwede siyang agapan. Binabantayan rin ng mga eksperto ang mga kabataan na nagkakaroon ng iba't ibang impeksyon tulad ng sexually transmitted infection. Lalo na sa kabataan, usong-uso na ngayon yung prostatitis, no? Prostatitis, infection, sanhi ng matagal na infection, hindi maayos na paggamot sa infection o yung infection na dahil sa STI, yung sexually transmitted infection, no? Ayon naman kay PUA President Dr. Diosdado Limjoco, maaari namang maiwasan ang prostate cancer sa pamamagitan ng pagkain ng masusustansyang pagkain, pag-ehersisyo at pag-iwas sa bisyo. Pabawasan mo yung pagkain ng mga bawal, like yung mga masyadong animal meat o yung mga tataba. Iwasan din yung mga bisyo nakakasira sa katawan nyo, like yung paninigarilyo at saka pag-inom ng alak. No? At saka importante rin yung ehersisyo o yung exercise. Hari Ilagan, UNTV, News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Matapos ipakilala ang bandang Letters from June bilang pinakabagong exclusive recording artist ng KTR Music House, mapapakinggan na ngayon ang debut song ng talentadong banda na pinamagatang Between sa lahat ng digital music platforms. Narito ang report ni Gladys Tuwabi. Unang araw pa lang nang masulipan, tila wala na ngang makakapigil sa pagsungkit ng Between ng bandang Letters from June. Mula nang ipakilala sila bilang pinakabagong exclusive recording artist ng KTR Music House, tuloy-tuloy na ang kanilang pagpasok sa music scene. Ang kanilang debut song at orihinal na likha na pinamagatang Between ay available at mapakikinggan na sa lahat ng digital music platforms gaya ng Spotify, Apple Music, YouTube at iba pa. Love and Longing, dito umiikot ang kanilang orihinal na awitin. Nang ating makapanayam ang 6-member pop rock band, ikinuwento nila kung paano nagkakilala at nabuo ang kanilang grupo sa isang school theater group. From dorm room sessions hanggang sa makabuo na ng mga awiting hangos sa kanilang personal experiences. Bukod sa matagumpay na song release, isang magandang oportunidad pa ang kumatok sa kanilang pintuan. Dahil ang kanilang awit na Between ay napili bilang official theme song ng 13th edition ng Wish Date na Send My Love, na mapapanood ngayong June 30 sa Smart Araneta Coliseum. Subaybayan ang mga susunod at bagong komposisyon ng Letters from June sa pamamagitan ng KTR Music House. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Matagumpay na nagtapos ang Philippine leg ng Men's Volleyball Nations League kahapon sa Mall of Asia Arena. Huling araw ng game, dinagsa ng maraming tagahanga. Ang detalye sa ulat ni Rina Villamor Camara. Formal na nga nagtapos ang Men's Volleyball Nations League dito sa Mall of Asia Arena at mula sa 16 na kupunan, 8 kupunan lamang ang arangkada para sa quarterfinals at finals round na gaganapin naman sa susunod na linggo sa Poland. Isa na namang successful sporting event ang pag-host ng bansa sa ikatlong pagkakataon ng Volleyball Nations League. Dinagsa ng madaming tagahanga ang Mall of Asia Arena upang masilayan ang kanilang mga paboritong kupunan at mga manlalaro. Sa weekend game, isang mahigpit na match ang nasaksihan sa pagitan ng Germany kontra Team USA. Dikit ang laban habang nagpapalitan ng puntos ng dalawang kupunan na magkasunod lamang sa team standings. Nakatulong ang mga atake sa harap ng net ni Matt Anderson na umabot sa 20 points, pati na rin ang kanyang 3 service aces dagdag pa sa 20 points na naibigay din ni TJ DeFalco. Nagwagi ang USA sa 4 na set sa scores na 25-23, 21-25, 26-24 at 25-23. I haven't been paying attention at all, and we've been trying as a team to figure out what USA level is at all times and come out and play and worry about that, not the rankings, not any of that kind of stuff. We're trying to figure out a lot of our systems and how to play our volleyball right now. So I don't think any of us have been paying attention to the rankings. Ang Germany naman natutuwa na maglaro sa harap ng kanilang Filipino fans at ito na rin ang maituturing na kanilang ensayo para sa nalalapit na Paris Olympics, kung saan muling makakapag-participate ang kanilang bansa matapos ang 12 taon na hindi sila nakapasok sa Olympic qualifying tournaments. There is still time. I mean, my personal, I also going step by step. I mean, since the season finished, it's my second game, so it's not so easy like the people are thinking. But of course, we need to work on a couple of things, and hopefully we'll work better. But we have such a nice things already. What we was improving in the last weeks in Japan, so it's working. We are going step by step until the Olympics. Exciting match din ang pagtatagpo ng Brazil at France na umabot pa sa extended set sa second set. Tumagal ang match hanggang 5th set na nakuha din ng France ang panalo sa 16-18. It's important every time, play for win. Preparation is important, but every match we need to try, win and improve the level of the quality. And I'm very happy because in this tournament the team is after pool is free, grow up the level, and tonight I'm very happy because the starting six is the second lineup. They play against great team, and I need in the end of the third set use the other player, but I'm very, very happy. Si Ricardo Lucarelli nagpasalamat sa suporta ng Filipino fans. Amazing, mainly for the crowd. I think they cheer a lot for us and have a really good affection for Brazilian team. So thank you so much for the people from Manila mainly and Philippines in general. Pinakapuno ang huling laro ng USA kontra Japan na parehong fan-favorite teams ng mga Pinoy. Naipanalo ng Japan ang match sa 3 straight sets dahil sa kanilang maayos na pagdig ng bola, mas maraming attack conversions at service aces. Highest scorer of the game sila Kento Miyaura at Masato Kai na nakapagbigay ng 18 at 16 points. Pasok na sa susunod na round ng Japan, samantalang ang Team USA babalik muna sa kanilang bansa bago ang 2024 Paris Olympics. Rina Villamor Camara, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Wagi ang AFP Lady Gunner at PNP Lady Patrollers sa Best of 3 semifinals ng UNTV Volleyball League Season 2 sa Paco Arena, Manila kahapon. Babawi naman sa Game 2 ang kupunan ng BFP Lady Firefighters at Comlex Suffragettes matapos matalo sa unang match ng semifinals. Narito ang report ni Hari Ilagan.
Magsisimula ng semifinals ng UNTV Volleyball League kahapon. Nakuha ng AP Lady Gunner ang unang panalo sa Best of 3 series laban sa Comelec Suffragettes sa 3-1. Sa first game, nagpaulan agad ang Comelec ng sunod-sunod na atake at net defense sa tulong nila Jen Rowley at Abil. Nakadigit naman ang AFP sa tulong nila Yongko, Madulid at Hake. Ngunit nakuha pa din ng Comelec ang set 1 sa score na 23-25. Sa second hanggang fourth set, nag-struggle na sa receive at defense ang Comelec Suffragettes sa mga explosive attack at service aces ni Mabayad at Pantino. Gayon din sa mga middle at cross-court attack ni Yongko, Betinho at Madulid. Kaya nakuha ng Lady Gunner ang tatlong huling set sa scores na 25-13, 25-22 at 25-20. Nakapagtala ang AFP ng 64 attacks, 3 blocks at 7 aces. Ang Comelec naman ay may 33 attacks, 4 blocks at 8 aces. Best player of the game, si Lilet Mabayad ng AFP Lady Gunner na nakapag-ambag ng 12 attacks, 2 blocks at 1 service ace. Yung first set kasi, sa tingin ko nag-relax. Kaya naman din talaga nila, kaya lang nung humabol, kinapos lang. So, siyempre, yung first set, kalimutan na nila yun. So, kailangan nilang bumawi nung the rest of the sets para manalo. Siyempre, yung determination din nila doon. Gusto nilang manalo. Pero, siyempre, yung AFP, ano naman yan sinabi mong AFP, yung tao niyan, maayos. So, lagi nagtitraining, lagi pinagandaan. So, kami, pinagandaan naman namin. Medyo pinahirapan din naman namin sila. Di rin namin basta-basta binigay itong semifinals. Sa second game ng semifinals, nagpasabog agad ng sunod-sunod na power at off-speed attack si Adolfo at middle attack naman si Abeliana kontra PNP Lady Patrollers. Nakuha ng Lady Firefighters ang set 1 sa score na 21-25. Sa second set, binomba ng PNP ang BFP ng power attack ni Ronquillo, Gomez at Padilla, kaya nakuha nila ang set 2, 25-16. Sa third set, nagpakawala ng quick attack at power tips si Mamangon, Adolfo at Diaz, kaya nakuha nila ang third set, 18-25. Sa fourth at fifth set, hindi nagpatinag ang PNP Lady Patrollers sa BFP Lady Firefighters sa floor defense at opensa nila Ronquillo, Adolfo at Gomez. Kaya nakuha nila ang huling dalawang set sa score na 25-23 at 15-12. Best player of the game si Kia Gomez na may 11 attacks at 5 service aces. Nakapagtala ang PNP ng 55 attacks, 4 blocks, 11 aces. May 41 attacks, 9 blocks, 7 aces naman ang BFP. Nag-usap-usap kami ng mga trail staff ko, nag-adjust kami sa player. Yung quicker namin, nilipat ko sa open para ma-break namin yung depensa nila kasi abang na abang nila si Oliveros na quicker ko. Naging pasalamat ko, naging effective siya sa ginawa naming adjustment. Inilaban nila ang lahat. Ang sipag ng TNT maghabol ng bola, kaya sinabihan namin yung team namin na talagang sipagan din. So ayun, may mga lapses pa rin. Pero babawi kami susunod. Sabi ko nga, hindi pa naman ito yung katapusan. May 2 games pa susunod na namin, paghahandaan. Samantala, abangan sa susunod na bakbakan sa Liga ng Public Servants sa Win in Sports, Win for Charity sa Miyerkules, June 26, 2024 sa Paco Arena, Manila. Magtutos ang BFP Lady Firefighters laban sa PNP Lady Patrollers sa first game, alas 12 ng tanghali. Susundan naman ito ng pagharap ng Comelec Suffragettes kontra AFP Lady Gunner, alas 2 ng hapon. Live itong mapapanood sa YouTube account ng UNTV News and Rescue at UNTV Sports. Hari Ilagan, UNTV, News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.
usual. At sa ating iiwang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Book of Psalms chapter 36 verse 3 na nagsasabi, "The words of his mouth are iniquity and deceit. He had left off to be wise and to do good." Ang mga salita ng kanyang bibig ay kasamaan at karayaan. Iniwan niya ang pagkapantas at paggawa ng mabuti. Good morning, Kuya! Happy viewing po ulit sa lahat na nakatuning sa ating programa ngayong Monday morning. At para sa mga kababayan natin nakaantabay, narito po ang ating advisories for today. Not so good news po sa mga kasangbahay nating motorista dahil muli pong magpapatupad ng big-time price hike ang mga kumpanya ng langis ngayong linggo. Sa pagtaya ng oil industry players, tataas ng 1 peso and 60 centavos to 1 peso and 80 centavos ang presyo ng kada litro ng diesel. Samantala, ang presyo naman ng gasolina ay posibleng madaragdagan ng 1 peso and 30 centavos hanggang 1 peso and 50 centavos. Habang ang kerosene naman ay inaasahang tataas ng piso hanggang piso at 20 sentimos kada litro. Kaya po, magpa-full tank na po tayo ngayong araw para hindi na po tayo abutan ng price hike bukas yan. Nako, malaki na naman. Price hike, no? Halos dos din. Naku, 4 pesos na yung itinaan. Kasi nung kailan parang umaabot na sa below 60 na nung parang last month eh. Ngayon, magiging 60 plus na naman yan na average. Parang, akala ko nga parang aabot. Namimiss ko na yung mga panahon, mga 40 pa lang. May nakikita ko mga post kasi ng mga picture ng mga lumang gasoline station. Nakikita ko yung mga presyo ng gasolina, 45, ganun. Pangarap na lang yata. Ganun, 45. Parang hindi na siya mahirap nang mangyari kasi talagang taas-baba yung nangyayari ngayon sa ating sa petrolyo natin. Kaya mas maigi na lang talaga ngayon. Kasama na talaga sa pagtitipid, 'di ba? Yung ating mga paggamit ng ating mga gasolina. Tsaka kapag oil price hike, nararamdaman ka agad sa mga delivery fees. May ligis ako sa mga delivery, sa mga pagkain, sa mga online. Ang bilis niya kagad kumpara sa mga pamasahe ganyan. Pero pag talaga sa mga online, mga delivery fees, ang bilis ng angat pag may mga oil price hike. Nararamdaman ka agad. Mga delivery nga dati, di ba 40, tapos ngayon 49, 69, gumaganon na sila. Maangat na din talaga yung natin. Kahit sa pamasahe minsan, 'di ba? Pag nagtuloy-tuloy yung pagtaas ng ating yung presyo ng gasolina, mararamdaman mo na rin pati dun sa mga pamasahe kasi nagtataas 11 dati, ngayon 13 pesos na ang 'Di ba nag-start nung ilang taon kayo nung pinakamura na naabutan niyo sa jeep? Kaya nga 7 yung tawag. Ako 8 o ngayon 13 pesos na, napakalaki na nung difference. 7 din naabutan ko na. Pero ito naman, abiso naman sa mga motorista mula sa pamahalaang lungsod ng Valenzuela. Pansamantala pong isinara ang Dr. Pio Valenzuela Street sa barangay Pariancillo Villa upang bigyang daan ang local road and drainage upgrading project. Hindi po muna ito maaaring daanan ng mga motorista hanggang July 19, 2024. Pinapayuhan po ang mga maapektuhan na dumaan muna sa alternatibong ruta. Yan, merong drainage, kumbaga project, Tsaka kasi ngayon, yung natin magtatag-ulan na. So, napaka-importante ng mga drainage project. Actually, dito sa pinagsistayan ko, merong isang dyan, malaking road na parang main road, kumbaga. Tapos, may drainage project din na ang tagal na. Pero sinimulan to nung nung mga summertime. Kaya siguro magkakaroon pa ng mga ibang drainage projects, lalo na sa mga bahaing lugar, na napaka-importante na may mga drainage tayo. Kasi naalala ko nung nasa Manila naman, 'di ba, sa Intramuros. Kung familiar kayo diyan, pag nagtag-ulan, grabe talaga yung mga baha. Natipong yung mga nakikita nating mga lumalangoy-langoy na. Namimiss mo ba? Namimiss yata. Tapos yung mga tao talagang pagtaga dun ka, bahain yung lugar, no? Iba parang sanay na lang parang part na ng daily routine nila. Okay, ito na naman. Nakababad sa mga isda, yung mga estudyante.
Pero ingat pa rin tayo kasi pag nagkasugat, di ba? Oo. Huwag tayong masyado sa mga baha-bahang ganyan. Tsaka maganda nga na alam nila na hanggang July pa ito kasi naalala ko yung dito naman, yung ginagawa na flyover, yung dito sa, yung sa may Pakamuning. Yan. Ina-expect na natin na ano siya, na ma-traffic. Pero kapag pagka bumabiyahe ako, tapos maabutan ko yun, parang maaano pa rin ako, nasashock pa rin ako na ay ang haba na kagad, ang dami na kagad sasakyan. So expect natin po dito sa Valenzuela na ganun po. Kaya hanap na lang po tayo ng alternative routes. Ito po, Good news po sa mga Navoteño. Bilang bahagi po ng 17th Navotas Cityhood Anniversary, mamamahagi po ang pamahalang lungsod sa pangunguna po ng Persons with Disability Office ng PWD o SPED Educational Financial Assistance para po sa buwan ng Mayo. Gaganapin ito ngayong araw mula 8 a.m. to 3 p.m. sa harap po yan ng Navoserve Navotas City Hall Annex. Para po makita ang listahan ng mga beneficiaries, click lang po ang link na tinyurl.com/pwdspedscholars0524. Sa mga beneficiaries naman po, pumunta lamang po sa itinakdang oras, depende po sa inyong assigner venue. Huwag din pong kalimutan, dalhin ang mga sumusunod. Paki-take note po ito mga kasangbahay. PWD ID o SPED School ID, yung original at photocopy po na back-to-back. Isa pong valid ID ng authorized parent or guardian. Original at photocopy din po back-to-back. Dalawang photocopy po ng MOA or Memorandum of Agreement. Sa long or legal size po yan na bond paper. At syempre po yung QR code from Navo Registro. Kung kinatawan naman po ng magulang o guardian naman ang kukuha, dalhin po itong mga sumusunod mga kasangbahay. 1 valid ID po ng representative, original at photocopy po, back-to-back po iyan. At authorization letter galing po sa authorized parent or guardian. At yung QR code din po from Navo Registro. At para po sa complete details, i-check lang ang Navoteño Ako official Facebook page. Actually, nakita ko yung yung post nito sa mismong page ng Navoteño Ako. Ang daming nagko-comment, nagtatanong pa rin ng ano ba yung ibang mga requirements. Kaya dun sa mga medyo nalilito pa dun sa mga dadalhin nilang requirements at may mga additional questions pa. Nakita ko naman very responsive itong moderator nila. So, check nyo na lang po kung meron pa kayong additional na mga katanungan. Napakagandang proyekto pa kasi ang laki ng mga ginagastos din lalo na ng mga PWD tapos yung mga nandyan sa SPED lalo na sa mga gastusin nila para dun sa kanilang mga anak kung bata man ito or kahit nga hindi sa bata di ba yung matatanda na talagang PWD and part din talaga ng SPED pa ang laki ng ginagastos nila parang ang laking tulog na rin itong makukuha nilang benepisyo dito sa Navotas kung taga dito rin talaga sila nakatira so mas maganda make sure na rin natin na makuha natin yung nakalaan din para sa atin ng mga kumbaga na benepisyo. Maganda nga magkaroon ng opportunity. Kasi naalala ko, dati may kaibigan ako na paano ba to? Yung trabaho kasi may specific course kasi para maging teacher ka ng Oo, SPED teacher. Para hindi siya normal lang na kurso na education, di ba? Para meron pang special kang pag-aaralan para makapagturo sa mga persons with disability or may mga kapansanan. Kaya maganda na mabigyan din natin yung opportunity sa kanila kasi usually, di ba, sabi nga yung education is a privilege sa iba, dapat nga right yun natin. Pero nga, minsan yung mga persons with disabilities, minsan hindi sila nakakatanggap ng ganung right na makapag-aral din. Kaya saludo tayo dun sa mga ganung mga klaseng mga teacher kasi naisip ko yung mga elementary teachers or yung mga, mga bata tinuturukan. Ang haba ng pasensya. Iniisip ko, grabe yung pasensya ng mga ganun teachers. Lalo na siguro kapag mayroong disability yung mga tuturuan, talagang kailangan talaga mga dobleng pasensya, at saka pag-iintindi. Kaya saludo tayo sa kanila. Kasi ako tingin ko, hindi ko kayang magturo sa mga ganun. Wala akong ganung talent or parang gift. Kaya, di ba? Kaya, kumbaga, ina-acknowledge ko yung mga ganung mga teachers talaga na ganun yung pinili nilang trabaho. Yes.
Eto naman, atensyon naman po sa mga Tagigenyo. Nagpapatuloy pa rin po ang Operation Libreng Tuli sa iba't ibang barangay ng Taguig ngayong buwan. 500 slots ang tatanggapin kada araw mula 6 a.m. hanggang 2 p.m. at bukas po ang operasyon sa kahit na anong edad. Para sa mga interesado, narito po ang schedule ng Operation Libreng Tuli. Ngayong June 24, isasagawa ito sa Plaza 10 Covered Court para sa Barangay Katuparan at North Signal. Bukas naman, June 25, ang venue po ay sa Comembo Elementary School. Sa June 26 naman, ang schedule ng Barangay Post Proper Southside at isasagawa ang Libreng Tuli sa Wildcat Covered Court. Ang BP Thai Covered Court naman ang napiling venue para sa Barangay Calzada Tipas sa June 27. Sa June 28 naman ay sa Hagonoy Gymnasium para sa mga taga-Barangay Hagonoy at San Miguel. Habang ang mga taga-Barangay South Daang Hari ay nakaschedule naman sa June 29 at ang venue po ay sa Purok 13 Covered Court. Tanging mga residente lamang ng nakaschedule na barangay ang maaaring magpunta sa kanilang schedule. Para po sa karagdagang impormasyon, i-check lamang ang official Facebook page ng Taguig City. So 500 slots every day itong mangyayaring libreng tuli or Operation Libreng Tuli. So kung sa barangay ninyo mangyayari, 6 kasi na mga lugar yung nabanggit natin. So 3,500 kung hindi ako nagkakamali, or 3,000 ng mga kabataan, or kahit hindi pala kabataan, basta kailangan magpatuli or gusto talagang magpatuli, kahit anong edad naman daw pwede. Alright. Ito naman, tanong ko sa inyo, sino bang may naglalaro ng sport, tas gaano katagal? Kasi kami ni Ian, naalala ko, nung umpisa tayo naglalaro, parang... Ano yung sport? Yun? Basketball. Wala namang ganun. Di ba nag-badminton before? Wala. Pero kami ni Ian kasi parang nag-badminton tayo, mga una-una natin. Pag wala kang hindi ko na po maalala. Pag wala kang condition, no? Parang yung sandali, sabihin natin kalahating oras tayo magbabasketball, no? Parang sobrang exhausting na parang hindi mo na kaya, no? Akit ka pa nga ng hagdan, pagod ka na eh. Ubus na yung stamina mo. Oo. Pero alam nyo ba na merong tennis match na tumagal ng 11 oras at 5 minuto? Naganap yan sa men's singles ng Wimbledon tournament noong taong 2010. Balikan natin ang pangyayaring ito sa ating Today in History. June 24, 2010. Sa araw na ito ay naitala ang longest tennis match sa kasaysayan na tumagal ng 11 oras at 5 minuto. Ang tennis match na ito ay nagtapos sa pagwawagi ng American tennis player na si John Isner laban kay French netter Nicolas Mahut. June 22, 2010 nang magharap sa first round ng men's singles sa Wimbledon tournament sa London, United Kingdom sina John Isner ng Estados Unidos at Nicolas Mahut ng France. Umabot ng 4 na set ang tennis match sa unang araw, ngunit dahil sa kakulangan ng natural light ay pansamantalang itinigil ang laro. Nagbalik sa court number 18 ang dalawang manlalaro sa ikalawang araw at ipinagpatuloy ang tennis match. Ngunit tumagal ang laban sa 5th set at kinailangan na muling ipagpabukas ang laro kaya muli itong sinuspindi. Sa ikatlong araw ng tennis match ay nagpalitan ng bawat manlalaro ng mahigit 100 service aces. Ngunit sa huli ay nagwagi si John Isner laban kay Nicolas Mahut sa score na 6-4, 3-6, 6-7, 7-6 at 70-68. Ang nagawang longest tennis match record sa Grand Slam tournament ay hindi na maaaring mahigitan dahil sa bagong tie-break rules na ipinatupad ng mga kinauukulan sa 4 na major tennis competitions. Galing. Grabe, umabot ka na. Pag-uusapan natin, Ang galing kasi umabot sila ng 11 hours. So para kahit natalo ka sa ganong pagkakataon, parang isa pa rin siyang bagay na dapat mong ipagmalaki kasi nalagay yan sa history. Tsaka hindi kayo tatagal ng 11 hours kung hindi ka rin magaling. Tsaka yung 11 hours na yun, na record nila, wala na makakabit doon kasi nga, noong 2019, kung di ako nagkakamali, nagkaroon na ng batas sa tournament na kailangan meron ng tiebreaker. Kaya hindi sila manalo-nalo kasi naalala mo pag nag-table tennis tayo, 'di ba? Kapag nakaka-score tayo ng tie, may deuce. Naalala mo 'yon, yung deuce na sinasabi natin. After ng kunyari, ang score mo all 10. Kailangan makascore ng 2 straight yung kalaban para manalo siya. Yun yung tinatawag na deuce namin dun sa table tennis. Kaya kunyari, all 10 kayo, nakascore ka ng 11-10.
kailangan isa pa. Pag nakascore yung kabila, ulit-ulit yun. Kailangan dalawa yung lamang. Para sa volleyball nga, parang set point, ganun. Ganun din volleyball. Pero yun yung dahilan. Kaya sobrang tagal nila. Habulan sila ng habulan, kaya hindi matapos-tapos. Kaya nagkaroon na ng rule na on the 5th set, kailangan muna ng tiebreaker para hindi na nga umabot. Kaya wala na makakabit sa ganung kalaking record. Pero ito si John Isner, sinabi niya, grabe daw yung naging preparation naman din niya. Kaya pinagpapasalamatan niya yung mga trainers niya. Kasi kung hindi daw dun sa mga training na ginawa niya, hindi naman din siya makakalast ng ganito katagal. Well, ganun din naman si Mahot. Pero alam niyo ba na nagkaroon pala siya ng depression after nito? Kasi sabi, syempre, di ba, ang laki ng match. Tapos, parang ang laki na ng expectation dahil 3 araw na silang naglalaro. Tapos after nun, yun na, in-announce na hindi nga siya, alam na rin niya sa sarili niya na natalo siya. After nun, nagkaroon siya ng depression, pero nagsulat naman siya ng libro. Tapos ang libro na yon, ang title, The Match of My Life. Tapos doon din nakwento niya yung tungkol nga dun sa depression niya. Kaya medyo nakakalungkot lang din. Kasi kung iisipin mo, di ba, si John Isner yung nanalo. Pero kahit paano yun nga yung sinabi mo na hindi naman sila aabot ng 3 araw na naglalaro sila. Pero may breaks naman po ito. Hindi mo po yan dire-diretso. 3 araw sila naglaro. Walang inom tubig, no? Ayun. Pero yun nga, yung match na nangyari, sobrang haba. Kasi typically daw, in general, yung match ng best of 5, ito kasing sila yung pinag-usapan natin na match, siya best of 5. Typically, naglalas lang daw ng 2.5 to 4 hours. Pero sa kanila, ganun 11 hours. Tapos, meron silang isang mahaba talaga na set, which is yung 5th set nila dun sa match, na umabot ng 8 hours. Grabe, 8 hours. Ako nga, naranasan ko kasi mag-tennis din before. Pero bata pa ako nun, na nabibigatan talaga ako sa raketa. Tapos kada hit mo sa ball, nakakapagod eh. Nakakapagod. So, imagine ko 8 hours na nagganon, tapos isang lang yun, kumbaga, isang set. So, feeling ko yung stamina talaga nila, yung training. Tsaka meron nga rin daw moment doon sa match nila na napipressure na sila. Kasi since ang tagal na ng laro nila, na kumbaga focus na sila na kung sinong magkakamali. Ganyan. Kumbaga focus na sila, dapat hindi na ako magkamali. Kasi ang tagal na nitong match na to eh. Kumbaga yung pressure din sa kanila, sinasabi nga, psychological na pressure kasi ang tagal ng laro tapos biglang matatalo ka lang. So pareha sila competitive. Tsaka sinasabi din na yung skills daw nila talagang match, sinasabing match. Kasi tagal din, 3 days, no? Tapos yung sinasabi din is yung strengths nila pareho. Kumbaga nakaka-counter ng bawat isa. Kaya ang gandang match daw nung talagang nalaban nila. Tapos nagkaroon din sila ng honor na binigyan sila ng Sportsmanship Award ng International Tennis Hall of Fame. Kaya isa yun sa mga legacy and honor nila. Parang paunahan na lang mapagod, no? Ganun na yung laban nila. Kung sino yung mapagod, yung panghihinaan ng loob kahit sa sandaling panahon. Parang doon mo na lang kung sino talaga yung mananalo. Kasi talagang patatagan ng loob pag ganyan niya. Tas mainit pa yung, syempre yung media, nandoon na rin. Kumbaga kasama na rin doon yung pressure din. Tapos magkaibang bansa pa, di ba? Kung hindi ako nagkakamali. So nakikita mo talaga kung gaano kalaki yung nakasaalang-alang dun sa laro ninyo. Pero ganun pa man, at least yung record naman din nila. Tsaka umalis man sila dun sa sport nila. Alam nila nakapag-iwan sila ng legacy. Kasi alam ko pareha silang retired na eh. Or yung isa, sa doubles lang or sa singles lang siya nag-retire. Pero ginagawa niya pa rin yung isang klase ng pagte-tennis. Grabe, isip mo 11 hours na. Pero hindi naman tuloy-tuloy. Sabi mo 8 hours yung isa. Kasi sinerge ko ilang calories ba ang kinakain kapag kunyari sa isang oras ng competitive tennis. Kasi iba yung, syempre iba yung expenditure kapag yung parang casual na laro-laro lang sa meron kang competition talaga. Na kapag nagko-compete ka talaga, parang average 600 plus calories an hour yung ginagamit mo para makapaglaro ng competitive tennis talaga. Isipin mo 8 hours, tama ba? 8 hours sabi mo? Yung isang set. Oo, 8 hours tapos 600 calories per hour. Yung buong set pa lang, doble na kinakain ng normal na, kumbaga average na tao sa isang araw. Paano na natagalan ng 8 hours yun? Isip ko nga, wala bang kain in between yun? Si Isner nga daw, hindi niya dinideprive yung sarili niya dun sa mga favorite niya, hamburger. Hindi daw talaga. Kasi alam niya, nabuburn niya rin naman. Grabe yung kailangan yun. Inisip ko kung ako yun, baka tuyot na ako 2 oras. Kaya may sports surgeon na in-interview, sinabi, ang risk daw talaga dahil nga dun sa 8 hours na laro nila na diretso, nagkaroon sila ng risk for dehydration. Tapos yung tendonitis pa na tinatawag, pati yung kidney failure
failure nga daw. Sana daw, hindi naman nangyari. Pero wala namang nabalita sa kanila na ganun. Pero sa ganung mga kahabang match, meron talaga mga risk din sa health. Kaya, buti handa yung katawan. True. O halika, dako naman tayo bago tayo mapagod dito, makapag-burn ng calories dito sa ating Today in History. Dito naman tayo sa ating trip ko to, sa mga kababayan nating stressed at gustong mag-relax o mag-unwind kahit Monday pa lang, Isa sa mga recommended destination sa inyo ay ang campsite na matatagpuan sa Real, Quezon. Dahil sigurado mag-e-enjoy kayo. Kung bakit, panoorin nyo dito sa trip ko to. Naghahanap ka ba ng outdoor thrills? Relaxation by the hillside? Or unforgettable experiences with your families and friends? O kaya i-trip nyo mag-relax at makakita ng magagandang view with acres of pristine wilderness to explore, cozy campsites, and a wide range of exciting adventures. Kaya tara na dito sa Ria Villa Campsite! Ngayon, nandito tayo sa Ria Villa Campsite where adventure meets serenity. Nestled with the heart of nature, this campsite offers the perfect escape from the hustle and bustle of everyday life. Tara, samahan niyo ako mag-explore. So ngayon, nandito tayo sa boutique nila and as you can see, madami silang binibenta dito. They have caps, shades and glasses, hats everywhere. And also they have hand-painted paintings right up here, and they have a few of branded clothings and some branded bags as well, and they have other things such as the headbands and bonnets, and most probably everything you're going to look for. That's it for the boutique. Now let's head to the restaurant. Here we are inside their resto bar where you could order a wide variety of food that you would want to order with your family or friends while having a spectacular view of the mountains. Ilan sa mga specialty nila dito ay baked potato marbles with parmesan, beef tapa, crispy chicken on double flakes, kani salad, pork sisig, oxtail kare-kare, Cajun seafood boil, cheesy baked scallops, crispy palabok, and many more varieties of dishes na talaga namang napakasarap. So now let's head downstairs to check their hotel vintage rooms. So right now we are here at the room areas. Here we have the small vintage room and on the other side is the bigger vintage room. The first one, the small vintage room, could hold up to 2 to 4 packs, and the bigger one could hold up to 4 to 6 packs. Both of the rooms have the same inclusions. They have the TV, a bed, a sofa bed, and a warm shower. And they also come with a complete set of toiletries. They also have the complimentary coffee and water. So now let us head over to the poolside, right over at the cabana. So here we are, and right beside us is the cabana that you can rent out for 800 pesos, and it could fit from 8 to 10 person per area. So right beside us as well is the infinity pool, which is the first one you will see is for the kids, and on the other side is for adults. And now right above us is the pavilion. Let's go up there. So right now we are up here at the pavilion where you could go ahead and hang out with your friends, have a drink, eat some food. Also, you can use the karaoke, watch the TV, make your friends make some cocktails or something. After roaming around this place, I would like to say that this is literally a breathtaking adventure.
Kaya ano pa hinihintay nyo? Tara na dito sa Rio Villa Campsite! Ayun ang gandang, perfect escape, di ba? Nalala ko nga si Doc Bunny, meron siyang isang pinuntahan na malapit lang dito sa metro, tapos sabi niya, perfect place daw to relax, to unwind nga, and to escape na dito sa ingay ng city. Kasi minsan talaga nakakamiss din yung ganito na hindi ka talaga magsa-cellphone, ganyan, tapos i-admire mo lang talaga yung nature. Tsaka nga yung health benefits na naibibigay sa atin ng pagre-relax. Ako, gusto ko mapuntahan yung mga ganitong lugar. Kayo ba, gusto niyo ba yung mga ganito? Oo, gusto ko yung mga ganyan kasi sa sobrang ingay kong tao, gusto ko rin matahimik minsan. Diba? Para pag nakapunta ka sa ganyang lugar, matatahimik ka, wala ka masyadong kakausapin. Ganun, tsaka makakapag-isip ka ng mas malalim, makakapag-reflect ka sa mga ginagawa mo sa buhay mo, kung kung tama ba yung mga pinagagawa mo sa life, di ba? Sa mga ganyan, time mo yun magagawa eh. Tsaka maganda yung gawin, lalo na mag-weekends. 4 days na lang naman weekends. Kaya nga tapos pumunta kayo schedule. Pag nag-schedule tayo, kailan ka pupunta? Sabihan mo kami. Oo, kasi dapat wala kayo dun. Kasi kapag ganun, ewan ko ba, di ba may mga tao kasi na ganun eh, dahil siguro extrovert. Hindi, ikaw mas gusto mo mag-isa, kunyari mag-ano ka. Pag gusto ko talaga, pag sinabi ko talagang mag-isa, dapat mag-isa lang. Kasi pag may kasama ko, may enjoy mo yun kahit mag-isa mas gusto ko siya actually. Kasi kapag may kasama kahit na malayo na mga lugar? Oo. Kasi pag may kasama ako minsan, parang meron akong obligasyon na pasayahin ko sila, kausapin ko sila, ganon. So hindi ako natatahimik dahil nga extrovert ako. Sakit ng extrovert yun eh. So kapag sinabi niyang gusto niyang mag-isa, hayaan mo na lang siya. Dinayag gusto niya talaga sarili. Diba? Nasabi ko na yan sa inyo nung nagsisine. Kaya inano niyo ako talaga. Parang inano niyo ako na sumama. Ikaw nga. Pero opposite tayo. Ako naman gusto ko may mga kasama ako. Pero gusto ko, tahimik lang ako. May kasama ako, pero tahimik ako. Iba naman, ibang sitwasyon naman. Gusto ko rin may kasamang pinapanood. Oo, gano'n. Yung company, pero ako tahimik lang. Gusto ko naman yun. Ako naman. Okay lang kahit maingay. Oo, okay lang. Ay, may kasama. Ako lang tahimik. Boring. Pero kunyari, kayong dalawa tahimik lang. As in, parang minsan tayo mag-upo na tayo tapos. Nagtititigan lang kayo ganun. Okay lang din. Basta nakifeel mo lang na meron kang kasama. Meron lang company, di ba? Oo, parang parehas lang kayo tititig sa nakatulala lang kayo parehas. Biglang pagkatingin nyo. Ayos ba? Kain tayo. Nagkakaintindihan na kagad, di ba? Kahit wala kang sabihin eh. Ikaw, mas gusto mo ba pagka may mga ganitong binibisita, may kasama or ikaw lang mag-isa? Ako yung pumunta na malayo. Walang panggas. Hindi, minsan naman gusto mo yung may kasama ka, pero hindi, ayoko nung sobrang dami. Gusto ko hanggang 3 lang, sagad na yung 5. Gusto ko marami para hati-hati kami sa gas. Tipid. Tama, di ba? Tipid tips. Carpool gusto ko yung ganon, marami. Well, gusto ko rin naman yung merong time din sa sarili or sa limited lang. Kunwari, 4 lang ganun. Pero mas gusto ko na-enjoy ko yung maraming tao. Kasi parang sila, parang yun nga, merong mga sari-sariling activities, ganyan. Parang wala kang obligasyon sa lahat ng tao na sila yung aasikasuhin mo, ganun. Kumbaga, parang masaya lang kayo, ambag-ambag kayo kung anong mga dala nyo, ganun. Tsaka ako lang magdo-document pag wala akong kasama. Hindi ako mahilig mag-picture eh. Pag may kasama ako, nasasali ako sa picture. Ay, gano'n. May alaala ka na. Oo. Pwede din, no? Kanya-kanyang trip. Kaya importante rin yung magbabakasyon tayo, magre-relax kasi nakakawala din ng stress yan, diba? Pero ito naman, maiba naman tayo. Naranasan nyo na ba na may nangyari sa inyong hindi maganda pero sa huli ay na-realize nyo na nakatulong pa pala sa inyo yung pangyayari na yon? Ganyan kasi ang naranasan ng isang tatay dito sa Kristiyano Drama. Panoorin natin. Nasaan na kaya si Papa? Kaya na pa ako nag-antay dito eh. Jet, anak, sorry, late ako. Okay lang po pa. Kumusta ang school? Okay lang. Nabili niyo na po yung yoyo? Hindi pa eh. Ano bang kulay ang gusto mo? Blue po. Sige. Ang bag. Anak, stay right here ah.
I'll just need to answer this. Okay? Don't wander off. Baka mawala ka. Yes, Daddy. Hello? Nahanap mo na ba siya? Nahanap mo na? Hello po, Manong. Sa inyo na po itong food ko. Jet? Jet! 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 Jet, nasan ka, Jet? Jet! Jet! Nasan ka? Ate, mas mong Mario. Wala sa kabilang kanto. Bakit hindi siya pumunta? Hala, baka napagkamalan niya ng mga anak niya. Patay! Tara, sundan natin. Tara! Ate! 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 Oh, saan naman kayo galing? Nagtatakbo na naman kayo, ano? Sabi mo tatakbo at baka madapa. Ate, kasi po, si Mang Mario, yung pulubi doon sa kabilang kanto, may kasama na naman pong bata. Napagkamala na naman po sigurong anak niya. Ha? Na naman? Opo, sinundan na po namin ni ate sa may bakanting lote. Tara po, tulungan po natin. Ay, hala, sige, tara, tara. Maingay. Huwag kang maingay. Huwag ka naiyak, anak. Andito na si Papa. I want my daddy back, please. Hindi. Ako ang daddy mo. Ako ang papa mo. Huwag kang maingay. Please po. No, ako papa. Mang Mario! Naku, ikaw talaga, Mang Mario. Hindi nyo naman ho ito anak. Ha? Pero wag ho kayong mag-alala at hinahanap naman ho kayo ng anak ninyo. Sigurado yun. Talaga? Oho, sigurado ho ako. Opo. Talaga? Opo. Ayan na. Ayos ka lang ba? Kap, hingit po sana ako ng tulong. Nawawala po yung anak ko. Hindi ko po alam ang gagawin ko. Nagtingin-tingin na kami dito sa lahat sa barangay. Kasama po ang mga pulis. Pero wala po silang nahanap. Nawawala na po ako ng pag-asa. Sana matulungan niyo po ako. Huwag po kayong mag-alala, sir. Gagawa po natin ng report yan. Tarurundahin natin ang ating mga tanod. Maraming salamat po, Kap. Maraming salamat. Ano bang nangyari? Bali, sinagot ko lang po yung telepono. Iniwan ko po siya sa sasakyan. Ano nangyari sa'yo? Wala po. Okay ka lang? Hello po, sir. Ay, pasensya na ho. Napagkamalan mo kasi ni Mang Mario na anak niya ang anak niyo, kaya kinuha niya. What?
ating labing hindi mapailing. Minsa'y nanghihilay, pagod ang Finally, I'm found you. Anak, huwag ka nang iyak. Nandito na si Papa. Pagkat hindi tiyak, bukas na sasabi, mabuti na lamang at diwaan. Kita mo nga naman, kinailangan pang mawala yung anak niya para makita niya ang tatay niya. Kaya nga pa, Chairman. Ang galing mo, ano? May mga bagay talagang nangyayari sa atin na masama, pero para rin naman sa ikabubuti natin. Tama po. Dahil sa pag-asa, di kami iiwan. Kami magwawahi. At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos, sa makatwid bagay niyaong mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. Roma 8:28. Pag-asa ay marahil, buhay walang hanggan. Ganda ng twist na sinasabi nga ni Cap kanina, no? Kung hindi na wala yung anak niya, hindi niya makikita yung kumbaga yung parent niya, diba? Kaya minsan may mga lesson din sa atin sa buhay na kapag wag nating ko-questionin minsan yung mga bagay na hindi maganda mang nangyayari sa atin, kasi baka meron palang something in return na ipapaintindi sa atin kung bakit nangyari yun. Hindi man siya instant na mangyayari ngayong araw, ngayong buwan, ngayong taon, pero merong something dyan na siguro na kaya baka pina-experience sa'yo ito kasi may something na may something na lesson na gustong kumbaga ituro sa'yo, di ba? Kaya minsan pag may mga hindi magandang bagay, huwag natin ka-questionin kasi di ba lalo na kapag it's out of our control na Diyos na ang bahala sa atin kung ano mangyaring sa mga buhay natin, sa mga experiences natin. Kumbaga, ibigay natin sa Kanya lahat ng mga worries natin. Kasi hindi naman niya tayo pababayaan, di ba? Pag may Diyos tayo sa buhay. Oo, kumbaga, ang lagi natin iisipin sa lahat ng gagawin natin, gumawa tayo ng may pag-ibig din, di ba? Kung ano man yung dumating na pagsubok sa atin, lagi natin piliin yung maging mabuting tao. Mabuti o masama man ang dumating sa atin ng mga pagsubok or mga pangyayari sa ating buhay. Gaya lang madalas na ginagawa ng Members Church of God International. Sa hirap ng buhay ngayon, malaking bagay na yung makalibre ka sa ilang gastusin. Kaya naman, nagbukas na rin ang Members Church of God International ng free store sa bansang Nepal at India para makaagapay sa mga higit na nangangailangan doon. Bukod sa libreng groceries at naging beneficiary rin ang ilang Nepalese sa isinagawang libreng medical mission sa kanilang lugar. Panoorin natin ito. It's not an accident, it's God's will that I'm here today. Because I was supposed to go to some other church, but I came here. So thank God I'm come to the right place. And I hope people can realize that we should love one another, not only by words, but by action. And I can see that you all are doing it. Your main objective is to actually bring people closer to God. I'm really touched by all this work and all that you all are doing, and it is really impressive. And I hope really God is with you all. And I thank all the people who are behind the curtains, you know, who are doing all this work and who are not being seen. Really helpful in so many ways. And you all are doing God's work. So I am really happy for all this. Very good, because it can help the people who is at need, can open the mind, be close to God for those people who are at needs, financially, medical, groceries, and awakening of mind, body, and soul is first thing.
And I thank you also for the food, very good food. Even if you pay money also, you will not get this type of food. I mean, really, it is something which is beyond what we actually should expect, actually. What you all are doing for us, I am thankful very much. I am very humbled, and I'm very humbled that I have been invited in this program. This is first time I have been invited here, so I'm very thankful for the organizers, and thank you MCGI Cares for conducting this kind of charity and beautiful work. So many people like can't afford normal regular medical checkup. They have been benefited by this program. MCGI Care provides a free medical checkup. That is very nice. And I have been given this duty, and I am very grateful that I have been chosen for this. So thank you very much. Una po sa lahat, salamat sa Diyos sa mabuting pagkakataon. Isang napakasarap na experience, masarap sa puso yung makapunta tayo dito sa lugar ng Goa, sa India. Ito yung unang beses ko na makapunta rito sa India. Makita po yung mga kapatid, yung mga bisita. Nakita natin yung aral in action. Salamat sa Diyos sa mga ganitong pagkakataon na yung nakakabahagi. I came here not by accident. I was brought here because I have an hunger and thirst for the Word of God. That's the reason I am come here. It's not that I've just come by accident. It's not an accident. It's God's will that I'm here today. Because I was supposed to go to some other church, but I came here. So thank God I'm come to the right place. And I hope people can realize that we should love one another, not only by words but by action. It is really expressing love and an expression of God's kindness in human beings. And I can see that you all are doing it. Your main objective is to actually bring people closer to God. It's my first time, but it was fun doing it with the brethren. He is really nice to help others. Even if it's in a very small way, still, quite lovely. It is different from our everyday work that we do. In a small way, if we could help the brethren, to God be all the glory. Sa mga nagsisipagtiyaga sa mabubuting gawa ay ang buhay na walang hanggan. Para ngayon yan ating mapagtiyagaan, hindi ba marapat talagang yung ating pag-aaral kung paanong magagawa yung lahat ng mabuting gusto ng Diyos magawa natin? Mapagsikapan natin na tulong-tulong tayo, mananatili tayo sa mabubuting gawa para wag tayong mawalan ng bunga. Kaya para tayo magbunga, pagsikapan natin anumang mabuting gawa samantalang tayo'y may pagkakataon gawin natin. I-grab natin ang bawat opportunity. Mga kapatid, oras na para tayo naman po ay magpatuloy sa pagbubunga. Patunay lang to talaga na ang MCGI, walang pinipiling lahi, relihiyon, 'di ba? O kalagayan sa buhay yung ating mga tinutulungan. Kaya kahit na nasa ibang bansa, basta may MCGI kayong makikita mga kasambahay, sigurado 'yan kung nangangailangan kayo, pwede kayong lumapit dahil laging bukas ang MCGI sa mga taong nangangailangan ng tulong. Kaya salamat sa Diyos sa mga ganitong klase ng mga paggawa, pagbibigay sa atin ng oportunidad na makatulong tayo sa kapwa, hindi lang dun sa ating mga kapananampalataya.
Yes. And now we're gonna give our shout out. We would like to thank Adlaon Optical. Visit their branches in Baliwag, Bulacan at Super 8 Warehouse and beside Kong Pancho. They also have a branch at Aliw Complex, Calvario, May, Kawayan City. You may also reach them at 0922-878-5911. And Dr. Joseph Lee would like to thank Genesis Organic Spirulina. Ito ay isang uri ng superfood na siksik sa protina, vitamins and antioxidants na kailangan ng ating katawan. Ito ay 100% organic and natural at walang malansang amoy, kaya sigurado kang high quality. Sigurado may complete nutrition ka every day with our trusted superfood, Genesis Organic Spirulina. For increase in orders, contact 0977-688-5730. Also available online and selected Mercury Drug outlets. And thank you sa Natural One Salon for making my hair healthy and looking great. Alam niyo ba mga kasangbahay, sila lang ang one and only hair salon in the Philippines that offers no harsh chemical treatments, 100% all-natural organic hair color options at walang haircut for women. You can check them out at Natural One Salon on Facebook and other social media platforms. Natural One ang #1 at binabati ko lang din si Ate Jaja na nandyan sa kanilang bahay. Good morning, Ate Ja. At yung mga lola na bumati sa akin nung nakaraan sa MCGI Clinic. Sabi nila, pinapanood daw nila tayo. Wow. Si Good morning Sis po. Florentina Villarasa at si Sis Mary Joy Villarasa at si Sis Norma Kabayan. Good morning po sa inyo. Yes, and we would like to thank Lendeson Gas Corporation, your partner for all industrial and special gases needs. Their other products include regulators, welding and cutting outfit, centralized supply and manifold system, and pipeline installation. For inquiries, please contact them at 8824-0867 and 8824-9360. Good morning then and thank you, Bella Skin Beauty Lounge. They are located at 17 Scout Ibardulaza Street, Diliman, Quezon City. For appointments and inquiries, you may call them at 0916-288-0308 or message them on their Facebook and Instagram at bellaskin.qc. Thank you, Ms. Ann Cruz, and to all the staff of their QC branch. Stop wishing you had great skin and get it. Relax and let Bella Skin Beauty Lounge take care of your skin. Maraming salamat po ulit sa lahat ng mga nanood sa atin simula kanina sa ating Rise and Shine segment with Kuya Daniel. Bukas, magkita tayo muli, God willing, dito lamang sa Good Morning, Kuya!